So ang sigaw ng taong bayan, walang utang na loob. Itong si Da Junior. Si Bangag Junior ay walang utang na loob dahil sa kabila ng ginawa ng ama ni Baste na ipalibing sa libingin ng mga bayani ang tatay ni Bangag Junior, ito ang kanilang ginante. Inihatid nila free shipping si PRRD sa Netherlands, sa ICC, na hindi dapat ilibing ang diktador, magnanakaw, walang hiyang Marcosinho sa libingan ng mga bayani because hindi daw ito karapat-dapat na mailagay doon. Kaya nagbigay ng order ang Supreme Court saying na he is qualified. Marcos Sr. is qualified na malibing sa libingan ng mga bayani because yan ay nasa batas. And again, sinabi rin niya ni President Duterte. Kaya nga never niyang sinumbat yan. Because ang sabi ni President Duterte, si Marcos Sr. hindi man ito hero, pero siya ay Pilipino. Siya ay naging presidente at naging sundalo. At ayon sa batas, siya ay allowed. Because na-meet niya ang requirement para mailibing sa libingan ng mga bayani. So again, dahil ito kay President Duterte, dahil ayaw niya ng gulo, gusto niyang matahimik na, maging mapayapa ng pag-iisip ng mga taga-Ilocos, ng mga Ilocano, para daw maghilom na. Kauupo pa lang ni President Duterte. It was 2016, halos kauupo pa lang niya, nung ipinalibing niya ang tatay ni Da Junior, diyan sa libingan ng mga bayani. So stop saying. Okay, stop saying na Korte Suprema ang nagpalibing. No, hindi nagpapalibing ang Korte Suprema. Pangulo. Okay, it was the President na nag-utos dyan. At saka pwede ba yung mga pinklawan, mga dilawan? I hope you don't mind me saying this. Huwag kayong makisawsaw. Usapan ito ng mga nanalo. Marcos Duterte ito. Usapan ito ng mga nanalo. Huwag kayong makisawsaw. Alright? At sino ba pinagtatanggol nyo? Yung mga Addictus Benedictus na biktima di umano na sinasabi yung EJK. Hello? Magising nga kayo sa katotohanan. Ang pinagtatanggol nyo, yung mga suspect na hindi rin nila binigyan ng due process ang mga naging biktima nila. Katulad ng batang ginahasa. Nagkaroon ba siya ng due process bago siya ginahasa ng adik? Yung mga pinatay, yung mga ninakawan, tinanggalan ng buhay ng mga Addictus Benedictus na yan, dumaan ba sila sa tamang proseso bago sila ginurgur? My God, hindi ko alam. Bakit ganyan ang pag-iisip nyo? Alam niyo mga kababayan, bakit po kaya sila ganyan? Kung gaano kabastos yung bibig or bunganga ng kanilang sinusuportahan, ganun sila, ganun din po kabastos at kawalang galang ang kanilang mga sinasabi sa social media. By the way, ito pong video na binibigyan ko ng reaksyon, highlights lang po yan. Masyado po kasi mahaba yung video, kaya pinili ko lang po yung bibigyan ko ng reaksyon. Pwede niyo pong hanapin sa platform niya para mapanood niyo yung buong sinabi niya. Pero gusto ko pong bigyan ng reaksyon yung mga sinabi niya dito. So, unang-una, sana naman huwag kayong ganyang kalapastangan at kabastos, no? Magkaroon naman sana kayo ng limitasyon sa mga sinasabi nyo. Doon sa sinasabi mo na nagpalibing si dating Pangulong Duterte kay FEM, ikaw na rin na nagsabi na qualified si FEM na mapalibing sa libingan ng mga bayani. Dahil kamo, Filipino, dating presidente at dating sundalo. Ikaw na rin ang nagsabi nun mismo. So bakit may ibibigay yung credit kay dating Pangulong Duterte? Lagi nilang sinasabi na may utang na loob ang mga Marcoses, si PBBM, sa mga Duterte, kay dating Pangulong Duterte, dahil pinalibing daw po yung father ni PBBM, ni dating Pangulong Duterte. Again, sila na mismo rin na nagsasabi na qualified po si FEM. So hindi po dapat binibigay ang credit kay dating Pangulong Duterte kasi qualified nga po si FEM. Ngayon, sabihin na natin for example, halimbawa lang kahit hindi naman totoo. Halimbawa na may utang na loob nga si PBBM kaya dating Pangulong Duterte. Anong gusto niyo gawin ni PBBM? Kalimutan niya ang mga taong naghahanap ng hustisya? Nabaliwaliin niya ang tamang pagpapatupad ng batas? Na i-disrespect niya ang hustisya dahil lamang may utang na loob siya kay dating Pangulong Duterte? Yun ba yung gusto niyo sabihin? Nakakalimutan niya ang mga biktima, ang mga naghahanap ng hustisya at ang pagpapatupad ng batas hindi niya susundin dahil kailangan niyang protektahan ang dating Pangulong Duterte dahil may utang na loob siya dito? Yun ba yung gusto niyo sabihin, mga DDS? Unang-una, wala kaming nakikitang utang na loob ang Pangulo ngayon sa dating Pangulong Duterte. Yung sinasabi nyo na ang taong bayan, ang sigaw ng taong bayan ay walang utang na loob si PBBM,
Sinungaling ka. Walang taong bayan na sumisigaw ng ganyan. Huwag nyo kaming isama, huwag nyo gamitin yung salitang taong bayan. Kayo-kayo lang yan. Kayo-kayo lang ng mga DDS na nagsasabi niyan at hindi naman kayo marami. Walang utang na loob sa inyo si PBBM. Walang utang na loob si PBBM sa mga Duterte. And kahit pa nga sabihin natin may utang na loob siya, kahit wala naman, hindi niya pwedeng baliwalain ng batas at hindi niya pwedeng isang tabi or i-dismiss ang mga naghahanap ng hustisya. Dahil presidente siya ng Pilipinas, presidente siya ng mga Pilipino. Hindi siya presidente ng mga Duterte. Hindi siya presidente lamang ng mga DDS. Para sa Pilipinas siya, para sa maraming Pilipino. Palibasa kasi, ganyan yung gusto nyong uri ng leader no? Na yung siya yung masusunod, natatanaw ng utang na loob. Mali yan ganyang mindset, no? Yan ang magiging problema ng bansa kung ang mga politiko ay nagtatanawan ng utang na loob. Mga pansarili lamang nila ang kanilang poprotektahan at mga interest lamang nila ang kanilang uunahin kapag nagtanawan ng utang na loob yan. So tama ang ginagawa ni PBBM. Una, wala siyang utang na loob dahil kayo na rin nagsabi, qualified si FEM na malibing sa libingan ng mga bayani. Pangalawa, hindi niya tinitignan yung pinagsamahan, kung ano man ang meron sa kanila, no? Ang tinitignan niya yung taong bayan, yung mga Pilipino, yung Pilipinas. At yun ang tamang gawin. Tsaka isa pa, tigil-tigilan niyo yung pang-alipusta niyo, pangungutya niyo sa mga kakamping, sa mga dilawan, na sinasabi niyo mga talunan, na hindi dapat nakikisawsaw no, sa away niyo. Alam mo, sa kanila ko lang naririnig yan, sa mga DDS, wala akong nakaringgan na loyalist or Marcos supporter na sinabihan ng mga kakamping na wag makialam, wag makasawsaw. Sila lang yung mga DDS lamang ang gumagawa ng ganyan. Kasi sobra silang yabang, sobra silang hambog, no? Kaya puro karma at puro kamalasan ang nangyayari sa kanila. Masyado silang mayabang no? Kaya naman pala ayaw niyo makialam or ayaw niyo sumawsaw ang mga kakamping, no? Kaya naman pala si PBBM ang sinisisi niyo sa pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala ayaw niyong sisihin si Trillanes, ang Magdalo, dahil ayaw niya na nakikialam ang mga kakamping. Iniinsulto niyo. Kaya si PBBM ang sinisisi niyo. So, mali na naman kayo dyan. Sablay na naman kayo dyan. No? Huwag kayo masyadong hambog. Huwag masyadong mayabang. Kung titingnan niyo mabuti, yung mga minamaliit niyo at kinukutsahan yung dilawan, ang reason kung bakit kayo ngayon nag-iiyakan. Kung bakit kayo ngayon nasasaktan. Kaya nga hindi ko gets kung bakit kayo nanunumbat ng utang na loob at kung bakit kayo naninisi sa Pangulo. Yung Pangulo ba yung nagsampa ng kaso sa Hague nung panahon ni Duterte? Ang Pangulo ba ang nagpapa-impeach kay VP Sara? 'Di ba? So yan ang problema sa inyo. Wala kayong pangunawa sa mga bagay-bagay. Minamaliit niyo yung mga dilawan, kakamping, pero ang di niyo nare-realize, kaya kayo nagkakaganyan ngayon at miserable. Dahil kila Trillanes, kila Senator De Lima, na talaga namang tama din naman yung ginagawa nila, no? So don't get me wrong. Hindi sa sinisisi natin si De Lima, sila Trillanes, no? They are doing the right thing. Naghahanap sila ng hustisya, no? Ginagawa nila ang tama. Binubusisi nila yung mga maling ginawa, no? So wag tayong magalit sa kanila. Bagkus pasalamatan natin sila dahil sila yung matatapang, matatalino na lumalaban po talaga para maisawalat ang mga ginawang mali ng kampo ng mga Duterte, mga kababayan. So kung ako po ang tatanungin nyo, mamili po kayo sa dalawang party list, no? Since isa lang ang pwedeng iboto na party list, ML party list nila Senator De Lima or Magdalo party list nila Senator Trillanes, no? Para naman makapagpasalamat tayo sa kanila, makabawi tayo sa tapang nila sa pakikipaglaban sa korupsyon at sa mga katiwalian at kawalang hiyaan na ginagawa sa mga Pilipino. ML party list ni Senator De Lima or Magdalo party list ni Senator Trillanes. At saka dun sa sinasabi niya na bakit hindi binigyan ng due process ng mga kriminal, yung mga biktima nila. Yung parang sinasabi niya, dapat daw, hinahanapan natin na yung due process ba binigay sa mga biktima ng kriminal, ng mga kriminal. No? Bakit walang due process na binigay yung mga kriminal dun sa mga biktima nila? Ang sa akin lang, saan ka nakakita ng kriminal na magbibigay ng due process? Kriminal nga sila. At saka ano ba yung tinutukoy mo na due process na ibibigay ng kriminal sa bibiktimahin nila? Ano yun? Anong klaseng due process yun? Liwanagin natin na hindi natin pinagtatanggol ang mga kriminal at adik dito. Ang pinagtatanggol natin dito ay yung tamang proseso sa pagpaparusa sa mga kriminal at adik upang hindi tayo makadamay ng inosente para walang collateral damage at para walang inosenteng na mamatay or walang inosenteng napaparusahan. Kaya gusto natin ng due process.
And just because naghahanap tayo ng due process, hindi ibig sabihin nun, pinagtatanggulan natin ng mga adik at kriminal. Mali yun. Gusto lang natin na tama, nasa legal at tamang proseso para walang napapahamak na pulis at walang napapahamak na inosente. Yun lang po ang gusto natin. So mali yung tinatanim sa utak ng mga DDS na ito or yung sinasabi nila sa publiko na tayo tagapagtanggol ng kriminal at adik. Hindi po totoo yan. Due process, hustisya at pagkakapantay-pantay ang pinagtatanggol natin para walang napapahamak na sibilyan, inosente at ating mga kapulisan. No? Kung gusto nyong tigihin ng mga adik at kriminal, patunayan nyo sa korte at ipasa nyo yung batas na death penalty and then patunayan nyo sa korte na guilty sila and then saka nyo i-execute. Parusahan ng parusang kamatayan kung yun ang gusto nyo. No? Kailangan dumaan sa proseso para walang napapahamak. No? At dapat walang reward system. So mali itong sinasabi nito ni Alona na bigyan ng due process, na dapat bigyan ng due process ng kriminal yung kanilang biktima. Ano yun? Saan ka nakakita? Kriminal nga yan eh. Wala yan sa katinuan. Criminal mind yan eh. No? Anong gusto mong gawin ng kriminal? Yung sabihin niya dun sa bibiktimahin niya, bago kita biktimahin, bago kita nakawan, or bago kita pagsamantalahan, dadaan muna tayo sa paglilitis, investigasyon, kung ikaw ba ay qualified na biktima, na kung ikaw ba ay karapat dapat na biktimahin or hindi. Iyon ba yung gusto mong sabihin, Alona, na magbibigay ng due process ang kriminal sa biktima para namang engot tong mga tong mag-isip no? Wala ka talagang mapapalang due process sa kriminal. Kriminal nga yan eh. Ang sinasabi lang natin dito, yung mga pinagbibintangang kriminal, yung mga suspect at mga akusado, para mapatunayan natin silang totoong gumawa ng krimen at guilty, yon ang kailangan dumaan sa due process. Litisin, alamin, imbestigahan. At pag napatunayan, kung gusto nyo na tigehin, go, tigehin nyo. Basta napatunayan na guilty. Walang problema doon. At kailangan ipasa ang death penalty. So, baluktot talagang mag-isip itong mga to, no? Paghahanapan mo ng due process na ibibigay ang kriminal sa biktima, saan ka nakakita? Diyos ko naman. Grabe talagang utak ng mga to, no? Parang ewan ko ba, Lord. Diyos ko, bahala kayo. Hindi ko na alam kung paano magpapaliwanag sa mga yan. Kakaiba talaga silang mag-isip, no? Salamat po sa panonood. Pakilike po ng video, makapag-comment po sana kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.